Okay, ready na ba? Ready na ba kayo sa aking top 10 first prediction sa Miss Universe Philippines 2024? Hello Krawalas, mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat sa mga bago ko din subscriber, ito ning viewers. Thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gazel Ortega Cruella in Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga videos. Hola! Sawadi ka! Mabuhay! At ito na nga, bongga, maglalabas na ako ng aking top 10 favorites at aking top 10 hot prediction ngayong Miss Universe Philippines 2024. Sino nga ba ang nangunguna? Sino nga ba ang papalaring makapasok sa top 10 ko? Kasi kung bardagulang lang naman ang usapan, ang dami nila na pwedeng pumasok sa top 10. Pero so far, as of February 11 ba ngayon or 12? Hindi ko pa alam yung petsa. Eto muna ang pasok sa aking top 10. Yung basis ko neto, yung kanilang kanilang local pageant, yung kanilang previous pageant, at so far sa mga nakikita ko online, at saka in all aspect. Okay? Kanya-kanya tayong trip sa buhay. So far lang naman ito as of February 12. Here we go. My number 10 on my list is Miss Universe Philippines Cebu, Tiffany Hanson. Nilagay ko siya sa akin number 10 kasi wala namang nakitang pagbabago. Nilagay ko siya sa akin number 10 kasi yun pa rin yung pinakita niya doon sa local pageant. Nilagay ko siya sa aking number 10 kasi muntik pa siyang masilat ni Bantayan Island. Pero naniniwala kasi ako na kakabog talaga siya ng bonggang-bongga at alam ko namang hindi niya pababayaan yung sarili niya. Pero kung yun pa rin ipapakita niya sa local pageant sa Miss Universe Cebu dito sa Miss Universe Philippines ay ligwak, ganon talaga ang kanyang eksena. Pero binigyan ko naman siya ng benefit of the doubt. Sabi nga niya, nakakaloka, kaya nilagay ko siya sa aking number 10. At ito ng aking number 9. My number 9 on my list is Miss Universe Philippines Pampanga, si Miss Cyril Payumo. Nakita naman natin yung kanyang performance, walang problema. Pasarela, beauty, height, everything is okay. Maliban doon sa communication skills niya, parang walang pinagbago since na lumaban siya sa mutya, nang lumaban siya sa binibini na hindi siya nakapasok. Ganun pa rin yung performance at ganun pa rin yung com skills ka. Parang hindi nag-improve. Parang rehearse, ano ba tawag doon? Yung parang yung mga sagutan niya ay very templated. Kaya kumabog naman lang siya doon sa Miss Universe Pampanga kasi siya naman talaga yung magaling doon, pero sa nationals mukhang hindi na talaga uobra. Kaya medyo nakakalimutan na ngayon at wala na si Cyril Payumo ngayon sa mga pinag-uusapan at sa mga makikipagbardagulan sa Miss Universe Philippines. I think so lang naman kasi yun lang naman yung aking pakiramdam. I don't know naman sa pakiramdam ninyo, pero sana lumaban ng bonggang-bongga at mag-train ng bonggang-bongga when it comes sa kanyang communication skills. My number 8 on my list is Miss Universe Zambales. Oh, nakakatakot to kasi si CJ Opiasa yung sinundan nito. So talagang hopefully makipagbardagulan ng Zambales. Malakas ang eksena nila. Anita Rose Gomez, super sexy, super balingkinitan, super beautiful, morena beauty. Ang ganda ng backstory, yung galing ka sa mahirap, yung pinag-eksena. Ang ganda talaga. Ang problema, hindi siya maipapanalo ng kanyang maliit na waistline. Yung improvement niya doon sa Miss Earth to Miss Universe Philippines ay hopefully talagang bombastic talaga na pasabog. Pero when it comes sa beauty, wala tayong problema. Sa body, wala tayong problema doon. Communication skills, medyo sakto lang. Hindi siya bonggang-bongga na magaling, pero sakto lang. Pwede
pwedeng-pwede. Kaya si Miss Anita Rose Gomez ay I think papalo din naman ito. Kaya nilagay ko siya sa aking number 8. My number 7 on my list is Miss Universe Philippines Bacoor, Miss VVV, also known as Victoria Velasquez Vincent. Ginulat nga tayo sa kanyang entry dito sa Miss Universe Philippines. Talagang hindi siya nagparamdam, tapos bigla na lang siyang naglabas ng video na kasali na pala siya, or siya na pala ang ina-appoint ng Miss Universe Bacoor sa Miss Universe Philippines. So wala naman tayong magagawa kundi i-accept. So far, kaya nilagay ko siya sa aking number 7 kasi hindi ko nakikitang pang top 5 siya. Ganon. Kasi kung previous performance niya ang aking titingnan, hindi talaga siya pang top 5. Sa bardagulan ngayon ng mga girls, mukhang hindi siya aabot ng top 5 kung wala siyang i-improve sa kanyang sarili. Kaya okay na, perfect na yung number 7 sa kanya. Victoria Velasquez Vincent. My number 6 on my list is Miss Universe Philippines Quezon City, Lorraine Ojimba. Alam nyo guys, wala tayong problema doon sa performance niya. Medyo maganda yung pasarela niya, ha. Ang ganda ng eksena, konting train na lang, papalo talaga ng bonggang-bongga. When it comes sa communication skills, hindi natin problema, mapatagalog, ma-English, pasabog ang lola nyo. Talagang may laban na laban talaga when it comes sa height, diba? Medyo doon tayo sa beauty. Sabi nila hindi masyadong kagandahan, pero for me wala namang problema yung hindi masyadong kagandahan. Bakit? Yung Miss Universe natin mga masyado bang kagandahan, but still I love Miss Lorraine Ojimba, kaya nilagay ko siya sa aking number 6 kasi alam kong kakabog at papalo, lalong-lalo na sa Q&A. My number 6 on my list, Lorraine Ojimba. My number 5 on my list is Miss Universe Cainta o Stacy Gabriel. I think papalo siya talaga siya sa top 5. Yun yung sure ko. Kasi knowing her communication skills, knowing her performance, knowing her beauty, knowing her everything about her ay amazing. Check na lahat ang boxes. Maraming ano sa kanya, maraming nagkritik na pandak daw siya, pero hindi sa akin problema yun. I love her so much. Maraming pandak na Miss Universe, bakit ba hindi si Stacy Gabriel? Kaya kasi hodang si Stacy yung makaronahan, wala akong problema sa kanya. I love her so much, ang beauty, everything about her. Pero sana lumaban pa siya at sana may pasabog pa siya. Hindi lang yung pinakita niya sa Binibining Pilipinas, pero ine-expect ko pa siya, may ipapasabog pa siya sa Miss Universe Philippines para magulantang ang lahat. Dahil hindi lang basta pasabog, syempre yung beauty niya talaga pangabog. My number 5 on my list, Stacy Gabriel. My number 4 on my list is Miss Universe Baguio City. O, diba? Tara Valencia. Oh my gosh. Beauty alone is nakaka-Miss Universe na. Ano pa kaya kung ma-train to ng bonggang-bongga? Fresh. Ito yung mga hinahanap natin, yung fresh, yung maganda, yung matangkad, yung kayang makipagbardagulan sa mga Latina when it comes sa beauty. Oh my God, ito talaga yung hinahanap natin. Hopefully, yung kanyang pag-train ay lumabas doon sa coronation night at sa mga challenges ng Miss Universe Philippines kasi ang lakas talaga niya. Promise, sa mukhaan pa lang niya, sa katawan niya, sa height niya, ang lakas talaga ni Miss Tara Valencia. Yun lang talaga. Hindi ako nagsigurado doon sa kanyang comm skills, pero hindi naman masyadong pinoproblema yun kasi alam nyo naman na yung isang masikat na vlogger, which is Tita Lavinia, yun yung kanyang trainer. O, diba? Bongga. My number 4 on my list, Tara Valencia ng Baguio City. My number 3 on my list is Miss Universe Philippines Taguig, Christy McGarry. Nilagay ko siya sa akin number 3 kasi nga wala naman tayong problema. Check niya lahat ng boxes ng meron ang kinahanap sa Miss Universe. But hindi ko naman sa ayaw, pero yun talaga yung problema ko sa kanya. Yung sana ay makuha din niya yung pulso ng masa, yung puso ng masa. Sana ay i-level din niya. Just like Michelle D. Pag ginawa niya yun, possible, manalo talaga ang Lola Christy McGarry ninyo. Kasi when it comes sa height, beauty, communication skills, I don't know sa performance, nakita ko yung kanyang pasarela nung sa
Saan yun sa Taguig? Hindi ko na bet. Ha? Yun na yun? Binidyohan pa ninyo, pinost, yun na yun? Anong bago doon? Anong pasabog doon? Anong maganda doon? Yun lang. Kaya nilagay ko lang siya sa aking number 3. Kasi sana may makitaan pa ako na pangabog talaga siya ng bonggang-bongga. Christine McGarry, Taguig, number 3. My number 2 on my list is Miss Universe Philippines, Iloilo City, Alexi May Brooks. Nilagay ko siya sa aking number 2 kasi alam ko at naniniwala ako na kaya niyang kumabog at makuha ng corona. Nararamdaman ko sa puso at kaluluwa ko. Kailangan niya ng ligwakin yung aking number 1. Oo nga, kasi kung nag-prepare siya ng bonggang-bongga, kasi communication skills wise, wala na kayong problema ko. Pero mag-iba lang siya ng styling, ay talagang, sinasabi ko sa'yo, kakabog talaga to ng bonggang-bongga. Mukhang ready na siyang ipadala sa Miss Universe competition, ang eksena talaga. Pakuluan siya ng very light, kasi nga medyo masculine yung datingan niya when it comes sa pasera, but I like it. Gusto ko yung may mga, ang lakas talaga ng dating niya, ang lakas ng aura niya, si Miss Alexi May Brooks. So, yun na lang talaga. Gustong-gusto ko yung kanyang backstory, credential, everything kasi pangmasa talaga yung lola nyo. Kailangan niya rin makuha yung mga fans nating alta-altahan kasi kailangan niyang i-relate din sarili niya doon sa alta sosyedad. Pero kung masa ang problema, ay walang problema. Siya na yun ang bonggang-bongga. At kung masa ang gustong magdesisyon, siya ang ipapadala sa Miss Universe 2024. My number 2 on my list, Alexi May Brooks. At eto na guys, ang aking number 1 sa aking listahan, Miss Universe Aklan! Charot! Anong nangyari sa'yo, Captain Creighton? Charot lang. My number 1 on my list. Ito na talaga yung totoo. Miss Universe Philippines, Quezon Province, Atisa Manalo. So far talaga, sabi ko na nga, sa mga interviews ko, sa mga vlogs ko, siya talaga ang nakaka-check ng all boxes. Kasi mapaalta, mapamasa, kaya niyang kunin yung loob. Beauty-wise, performance-wise, nakita niyo ba yung bagong pasarela ng lola ninyo, Atisa Manalo? Panalo, diba? Sana ganon, Christine McGarry. Maglalabas ka rin ng video. Huwag yung puchu-puchu na rampa mo. Parang kang naglalakad sa pilapil na hindi mo alam kung mahuhulog ka o hindi. Charot lang. Hindi, but ito talaga yung perfect. So far as today, siya talaga ang perfect na ipadala sa Miss Universe 2024. Pero hindi pa natin alam, may Alexi May Brooks, may Stacey Gabriel, may may Tara Valencia. So, wag magpakampante. I-level up ang sarili para makuha ang corona ng bonggang-bongga. There you go guys. This is my first ever prediction ngayong Miss Universe Philippines 2024. Sana nagustuhan ninyo ang aking top 10 to number 1. Kung may violent reaction man kayo at mga views and opinion, comment down below kayo para pag-usapan natin sa comment section. Maraming salamat. This has been Gazel Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam. Outro. Pasok!